araw ng paglalayag at pangingisda. Maayos silang naglayag at ibinaba ni Santiago ang kanyang mga kamay sa tubig alat at sinikap na linawin ang kanyang isip. Mataas ang cumulus clouds at may sapat na cirrus sa ibabaw kaya alam ng matanda na si Santiago na tatagal ang simoy sa buong magdamag. Di lang makulimlim at maulap ang panahon ngayon ha. Sigurado magtatagal ito. Palaging tinitingnan ng matanda ang isda para makatiyak na totoo ito. Isang oras ito bago siya unang dinunggol ng pating. Hindi aksidente ang pating. Pumaimbabaw siya mula sa kalaliman ng tubig habang tumitining at kumakalat ang maitim na ulap ng dugo sa dagat na 1 milya ang lalim. Napakabilis niyang pumaimbabaw at walang kaingat-ingat na binasag ang rabaw ng asul na tubig at nasinagan siya ng araw. Pagkaraay bumalik siya sa tubig at sinundan ng amoy at nagsimulang lumangoy patungo sa direksyon ng bangka at ng isda. Ano yun? Isda ba yun? Naku! Isang mako! Nakatitiyak ko kung anumang oras ay hatagiin ako nito. Kailangan ko maganda. Lahat ay gagawin nito. Ito ang isang isdang nilikha para manginain sa lahat ng isda ng dagat. Napakabilis, napakalakas, at armadong-armado kaya wala silang sino mang kaaway. Binilisan pa niya ngayon ng malanghap ang masariwang amoy. Humiwa sa tubig ang kanyang asul na pilikpik sa likod. Inihanda niyang salapang at hinigpitan ng lubid habang pinagmamasdan niya ang paglapit ng pating. Maigsi ang lubid dahil binawasan niya ito nang ipinangtali sa isda. Handa na ako. Naku, papalapit na siya. Sana'y panaginip na lang ito. Hindi ko siya kayang pag umatake. Pero baka makuha ko pa siya. Mabilis na nakalapit sa popa ang pating at nang sagpangin nito ang isda, nakita ng matanda ang pagbuka ng bunganga at ang kakatuwa nitong mata at ang lumalagutog na pagtadtad ng mga ngipin habang ginangat-ngat ang karne sa may ibabaw ng buntot. Nakaangat sa tubig ang ulo ng pating at lumilitaw ang likod at naririnig ng matanda ang ingay ng balat at lamang nilalaslas sa malaking isda. Nang isalaksak niya ang salapang sa ulo ng pating sa dakong nagtatagpo ang guhit ng mga mata at ang guhit ng ilong. Ano ba to? Huwag ang mga isda ko! Napuruan ko na siya pero wala pa rin akong pag-asa. Kailangan ko pa rin siya patayin. Kumampay ang pating at nakita ng matanda na walang buhay ang mga mata nito at muli itong kumampay at napuluputan siya ng 2 ikid ng lubid. Alam ng matandang patay na pero hindi ito matanggap ng pating. Pagkatapos, nakatihayang humahagupit ang buntot at lumalagotok ang mga panga. Sinuyod ng pating ang tubig tulad ng paghaginit ng isang speedboat. Saglit na humigang tahimik sa ibabaw ng tubig ang pating at pinanood naman siya ng matanda. Pagkaraay dahan-dahan nitong lumubog. Nangihina na siya. Mga 40 libras ang dala niya. Tinangay niya pati ang salapang at buong lubid ko. Ayaw na niyang tingnan ng isda dahil nagkagutay-gutay na ito. Nang sagpangin ng isda, parang siya rin ang nasagpang. Nagpatuloy ang matanda sa paglalayag habang may pagsisisi sa kanyang sarili at kalaunay bumalik ang kanyang pag-asa. 2 oras na siyang naglalayag. Nagpapahinga sa popa at paminsay-minsay ngumunguya ng kapirasong karne ng marlin. Nagsisikap na magpahinga at magpalakas nang makita niya ang una sa 2 pating. Napaslang ko na rin siya. Nakapaglayag na ako ng maayos. Naku, may isa na naman pating na papalapit. Mabilis na iniligpit ng matanda ang tela at isiniksik ang timon. Pagkaraay kinuha niya ang sagwang tinalian niya ng lanseta. Maingat na maingat niyang binuhat ito dahil nagpupuyo sa sakit ang kanyang mga kamay. Pagkaraay ibinukasara niya ang mga ito roon upang lumuwag sila. Ayun, maaari mong gamitin ang itinali mong lanseta sa puluhan ng aking sagwan. Dumating sila, pero dumating silang di tulad ng mako.
Pumihit ang isa at naglaho sa paningin sa ilalim ng bangka at naramdaman ng matanda na naaalog ang bangka habang kumikislot siya at hinihila ang isda. Pinanood ng isa ang matanda, naningkit ang dilaw ng mga mata at sinagpang ng kanyang panga ang isda sa dakong nakagat na. Kitang-kita ang guhit sa ibabaw ng kanyang kayumangging ulo at likod, nahugpungan ng utak at gulugod at inulas ng matanda ang lanseta sa sagwan sa hugpungan. Hinugot ito at muling iniulos sa dilaw tila sa pusang mata ng pating. Binitawan ng pating ang isda at dumausdos. Lulon-lulon ang kanyang nakagat habang siya'y namamatay. Ay! Galanos! Sige! Galanos! Sige! Hinugot ng matanda ang talim at muling inulos sa dating lugar ang isda, ngunit nakakapit pa rin siya sa isda. Sarado ang panga at sinaksak ito ng matanda sa kaliwa nitong mata. Nakapangunyapit pa rin doon ang pating. Ano ba bang dapat kong gawin? Ba't tila hindi natatapos ang pagsubok kong ito? May paparating na naman! Nakaisip ng mabisang paraan si Santiago sa pagpatay sa pating. Sige, pumailalim ka! Sige! Dumastos ka ng 1 milya ang lalim! Sumigi ka, tagpuin ang iyong kaibigan o ang iyong ama! Pinunasan ng matanda ang talim ng kanyang lanseta at inilapag ang sagwan. Pagkaraay nakita niyang lumulobo ang tela at layag, at kalaunay ibinalik niya ang bangka sa dating paglalayag. Sana'y panaginip lang ito at hindi ko sana siya nabingwit kailanman. Ikinalulungkot ko isda dahil dooy mali ang lahat. Tila ayaw kong makakita ng isda. Hindi ako dapat nagpakalaot-laot isda. Hindi para sa iyo o para sa akin. Ikinalulungkot ko isda. Ayaw ko nang isipin ang nangyari lalo na sa masalimuot na karanasan. At sana panaginip na lang ang lahat.